Ayan, sabi mo sa katabi mo, wag mo akong dadaldalin. Ayan, dahil makikinig ako. Ayan, so wag mo na po tayong magdaldalan. Ayan, so ngayon nga, nung nakaraan, meron akong nabasa tungkol sa devotion nung kay Billy Graham. Tapos ang sinasabi nga doon, yung parang patungkol sa pag-ibig ng Diyos. And 'di ba sa lahat ng mga bagay, parang laging ang ending kailangan ng halimbawa, kailangan ng demo, 'di ba? For example, sa mga kila Shai ngayon, tsaka kila Mary Rose and Tin, talagang dumadaan sila ngayon sa yung mga praktiko, mga pagdedemo, 'di ba? Kasi doon makikita kung may mga natutunan ba sila doon sa 4 na taon, tama ba? 4 na taon na pag-aaral nila, 'di ba? Na sila rin magtuturo sila, talagang ilalagay sila na doon sa mga classroom, tsaka sa mga field. And doon makikita kung may mga natutunan sila. And alam nyo, sa salita din ng Diyos, kailangan din daw pala ng demo. 'Di ba? Na tayo, iniintay tayo ng Panginoon na i-demo lahat ng mga natutunan natin sa church, maging sa pagbabasa ng Bible. Halimbawa, nabasa nyo sa Bible na mahalin yung kapwa, na dapat inuunawa, dapat pinapatawad. Nabasa mo lang yan, pero ang iniintay ng Panginoon yung pagdedemo o pagdedemonstrate. Kasi doon makikita ng Panginoon kung natutunan mo o nakatch mo yung binasa mo. Naintindihan? Pero pagdating naman sa Panginoon, wala tayong naging problema when it comes sa pagdedemo niya. Bakit? Kasi nung sinabi ng Panginoon na mahal niya tayo, sabi ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love, dinemo niya sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus ng Kalbaryo. So, wala tayong question doon. Na tunay, mahal tayo ng Panginoon. 2,000 years ago, dumating na siya para sabihin sa'yo na mahal ka niya. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, may nagmamahal sa'yo. Kaya syempre, paalala, di ba? Early paalala, di ba? Na ngayong Valentine's, kasi maraming nalulungkot kapag walang ka-date, walang nagbigay ng rose, walang kulay red na shirt, di ba? So, tayo ngayon, hindi tayo malulungkot, 'di ba? Gaya ng sinasabi ko nung Pasko, kung wala tayong mga ganun-ganyan, 'di ba? Walang nagbigay sa iyo ng Goya na chocolate, 'di ba? Pero tayo, dahil alam natin na mahal tayo ng Panginoon, forever masaya tayo. Amen? Forever satisfied tayo, contented tayo dahil mahal tayo ng Panginoon. And sabi nga yan sa Romans 8:35 to 39, hindi pa pala, ito ang title natin, Mga Paraan ng Diyos upang ipakitang mahal ka niya. 'Di ba? Mga paraan ng Diyos upang ipakitang mahal niya tayo. So, itatopic natin ngayon 'yan. And ngayong February nga 11, 2024, 17 years na ako kay Lord. Ayan, magmula nung tinanggap ko siya nung February 11, 2007. 17 na ako kay Lord. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng 17 ways na si Lord kung paano niyang pinakita na mahal niya tayo. Pero wag kayong mag-alala, papaspasan ko lang para matapos natin. And sabi nga ng Romans 8:35 to 39, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay, para kaming mga tupang kakatayin. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Kayo naman magbasa niyan, sapagkat Diyan pa lang, 'di ba, sinasabi na ano man ang mangyari sa atin, hindi ito makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Ano man yung mga pagsubok natin o nangyayari sa atin, nothing shall separate us from the love of God. And ito naman yung madalas sinasabi kapag nag-evangelism. John 3:16, ano daw ang pag-ibig ng Diyos? Next, sapagkat
ibinigay niya. Ayan. Ano daw ginawa ni Lord para i-prove na mahal niya tayo? Binigay niya yung sarili niyang anak. And 1 John 4:19, sabi naman dyan, umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Alam niyo bakit mahal niyo si Lord? Tsaka bakit may capability kayo na magmahal ng iba? Kasi siya ang unang nagmahal sa atin. Siya yung pinaka-source. Bakit hindi mo maipaliwanag bakit may kakayahan kang magmahal? Mahal mo mama mo, mahal mo papa mo, mahal mo yung mga kaibigan mo, kasi siya ang unang nagmahal sa atin. And sabi nga 'di ba ng Bible, God is love. Kung meron daw pinaka-character o attitude si Lord, yun ay ang magmahal. And sabi nga ng John 15:13, wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. And sino yon? Walang iba kundi si Jesus, 'di ba? Na wala na daw hihigit pa doon. 'Di ba? Kung halimbawa ikukumpara mo yung pagmamahal ni Lord, wala nang hihigit pa sa pagmamahal niya. Amen. Kaya ito na, let me show you na kung paanong ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ayan, sa pamamagitan ng ito, number one, by sending His only begotten Son to die for our sins. So, para ipakita ni Lord na mahal niya tayo, ibinigay niya yung bugtong niyang anak. 'Di ba? At yun nga ay si Jesus para tubusin tayo sa kasalanan, para hugasan tayo sa lahat ng mga ating pagkakamali. And dito nga yung sinasabi, 'di ba, na amazing love and amazing grace. Bakit? Kasi nga even though we are not worthy, hindi tayo karapat-dapat, makasalanan tayo, binigay pa rin si Jesus para sa atin. And walang tao na kayang gawin 'yon. 'Di ba? Halimbawa si Nanay Emily, payag ba siya na ibigay si Althea sa mga taga-Kanlubang na hindi niya kilala? 'Di ba? Taga-Caloocan, hindi ko nga kayo kilala, bibigay ko anak ko. 'Di ba? Pero ang Diyos, 'di ba, kahit makasalanan tayo, binigay niya yung sarili niyang anak dahil mahal tayo ng Diyos. Pangalawa naman, by answering our prayers. Ayan, mahal tayo ng Diyos kasi sinasagot niya ang mga panalangin natin, 'di ba? At ito yung madalas encouragement din sa atin, di ba? Na halimbawa ngayon, meron kang mga pinagdadaanan o mga pagsubok, tatandaan mo na mahal ka ng Diyos. At kung meron kang pinapanalangin ngayon, whether it is about health, provision, di ba? Baon mo, di ba? Ibibigay yan ng Panginoon kapag humiling ka sa Kanya. Number 3, by meeting our individual needs. Yan. So, ibig sabihin, kung may pangangailangan ka mang individual, personal, sino man ang nangangailangan ng kagalingan ngayon, di ba? Pwedeng ibigay yan ng Panginoon. And also, by correcting us in love. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Lord kapag kinokorek ka niya. Taas kamay dito ng naranasan na napaluin ng nanay niya. Yan. Halos lahat, no? Di ba? Na pinapalo tayo ng nanay natin, tatay natin. May namalo ba na nanay, tapos tinanong nyo, ma, ba't mo ba ako pinapalo? Wala, trip ko lang. Di ba? May ganun ba sinasagot? Di ba? Madalas kong kinukwento sa inyo si mama noon, pag pinapalo niya kami, iiyak kami, tapos tatanungin niya kami, bakit ko ginawa yun sa inyo? Kasi mahal mo kami. Sumasagot kaming ganun. Pero totoo naman talaga, bakit? Ayaw niya kaming mapasama, ayaw niya nataglayin namin yung makulit namin na ugali nun, 'di ba? Ayaw niyang nakikibukas kami ng rep ng may rep, 'di ba? Ayaw niyang pumapasok kami sa kwarto ng iba, 'di ba? Kumbaga doon niya kami tinrain. And mahal tayo ng Panginoon whenever He disciplines us. 'Di ba? Na halimbawa kapag may mga pagdidisiplina ang Panginoon, alam mo na mali tong ginawa mo tapos kinorek ka niya, mahal ka niya, ibig sabihin. And ako nga, nung mga nakaraan, habang nagpe-pray ako, may pumapasok sa akin na dapat i-share din sa inyo yung about training tsaka discipline. Di ba may mga pagkakataon na gano'n? Nung mga nakaraan, ang dami kong nakakausap na criminology, police, mga magsusundalo. And sa kanila talaga, hindi pwede yung lalamya na di ba? Na tawag doon yung training o kaya naman yung parang lalambot-lambot ka. Kailangan pag sinabing training tsaka discipline, iyan talaga yung matindihan. Meron pang ako nakausap, kailangan niya daw magpapayat, 'di ba? Para mag-training kasi
hindi daw pwedeng ang laki-laki mo pag nag-training ka, ikaw din ang magsasuffer. Ikaw din yung mahihirapan, di ba? And minsan may mga ganun din sa isipan ko na na minsan, di ba, tayo pag nagbasa tayo ng Bible, ano ang mababasa niyo sa Bible? Na tayo tinawag tayo ng Diyos para maging soldier, para maging sundalo, para maging warrior. Tapos kailangan nating paglabanan, unang-una yung demonyo, pangalawa yung mundo, tapos pangatlo yung sarili natin. Kailangan paglabanan natin yan. And minsan, kailangan pala, para maging equip ka at para makalaban ka sa mga laban na yon, kailangan mo ng training and discipline. Halimbawa, yun nga, yung tungkol sa pagpe-pray, kailangan mo rin pala ng discipline doon na kailangan may oras ka talaga ng pananalangin, merong kang tagpo sa Panginoon. Hindi pwedeng yung kung kailan mo lang gusto na tawagin si Lord, doon ka lang tatawag. And minsan nga, parang gusto ko rin yun na i-share talaga sa ating lahat. Kasi minsan, nakakaano rin talaga. Syempre, puwera lang ngayon. Kasi alam naman natin na galing tayo sa OPM, di ba? Pero minsan talaga, parang nagigrieve talaga ako. Kapag yun nga, alam mong mag-i-start na yung Sunday School, pero iisa pa lang yung estudyante. Tapos minsan, yun nga, kumbaga parang, yung gusto mo sana kumanta, umawit sa Panginoon, pero walang tutugtog. 'Di ba? Parang laging late na lang. Parang minsan iniisip ko, Lord, lagi na lang ba namin isasangkalan na mahal mo kami and anytime pwede mo kaming patawarin sa mga ganon. Parang iniisip ko kasi, kung halimbawa mahal natin si Lord, 'di ba? Ibibigay talaga natin yung best. And minsan may mga pagkakataon na ganon. Yung kunwari, pumapalya naman talaga. Ako rin nararanasan ko rin 'yon na malate. Pero wag mo naman perfectin na late talaga buong buwan. O kaya naman perfectin na late talaga buong taon. Sana man lang, 'di ba? Kumbaga parang minsan nagbabago rin tayo. 'Di ba? Kasi minsan tayo nga may mga request tayo, 'di ba? Sa mahal natin sa buhay, sa natin. Ako nung mga nililigawan ko pa si Ate Mer, may mga sinasabi siya sa akin na kailangan kong ayusin sa sarili ko. And parang sa part ko, binabago ba ako nito? Pero sa part ko kasi, sa isip-isip ko, kung gusto ko siya na mapaayos din, mapabuti, gusto ko rin siya na ma-please, di ba? Parang aayusin ko rin yung buhay ko. And ganun din sa Panginoon. Hindi pwedeng forever tayong aaso-aso. Hindi pwedeng forever tayong, di ba, yung parang na lang. Kailangan ng disiplina. Kaya sana, di ba, parang kung 50% sa church natin ang marunong sa disiplina, na gumising ng maaga, umattend ng maaga, sana ngayon 75 na. Tapos i-target natin 80%. Nang sa gayon, hindi mostly sa church people nalilate pag Sunday school, nalilate pag Sunday service. And alam nyo, noong nakaraan, nalaman ko yung importance talaga ng time. Na ang time pala, alam nyo bakit maraming businessman ang pinapahalagahan yung time? Bakit masyado silang masungit when it comes sa time? Kasi ang time daw, ang talagang bagay na hindi mo na pwedeng maibalik. Pera, kapag nawala sa'yo yan, pwede mong kitain yan. Pwede kang mag-gain ulit ng pera. Pero time, once na nawala yan, once na hinayaan mong mag-pass yan, hindi mo na maibabalik yan. And ilan ang mga bagay na nami-miss out ng mga taong nalilate. And lagi niyong tatandaan, sa parable of the virgins, ang hindi nakasama sa rapture, ang hindi nakasama sa kasalan, yung mga late. 'Di ba? Kaya tayo, sana magbagong buhay na tayo again. Hindi ko to tatantanan itong mensahe na to na hangga't hindi tayo nagbabago ngayong 2024. Kung mahal talaga natin si Lord, ayusin natin. Okay? So, kumbaga parang minsan nauunawaan tayo ng Panginoon kung puyat tayo, kung galing tayo sa OPM minsan, 'di ba? Pero kung halimbawang lagi-lagi na lang perfect, wow, perfect. 'Di ba? Ang award natin, perfect late for the year 2024. Sana hindi ganon. Pero again, sabi mo nga sa katabi mo, mahal tayo ni Lord. 'Di ba? Mahal tayo ni Lord, gusto niya tayong baguhin, gusto niya tayong ayusin. Minsan ako rin, parang nung nakaraan nag-chat din ako kay Ate Mer kasi February na, 'di ba? Parang nung January sabi ko sa kanya, tawag doon, syempre, lambing muna. I love you, ganyan. Tapos, biglang sabi ko sa kanya, sorry pala sa mga sungit ko nitong January, ganyan. Tapos yun nga, parang naisip ko kasi minsan, may mga gusto rin ako na, na ganon. Yung parang sorry sa mga sungit ko, ganyan. Kasi, syempre, gusto ko talaga maayos itong 2024 ko. Kaya, itong January pa lang, nagsorry na talaga ako agad sa kanya. And minsan, alam nyo, ganon din kay Lord, na parang halimbawa,
palyado ka ng January, nag-resolution ka ng January 1, palyado ng January 25, 15, hindi mo nasunod yon. Ngayon ulit, mag-start ka ulit, di ba? Kasi nga daw, ang failure, nagsisimula yan kapag nag-give up ka na. Pero hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat nabubuhay pa tayo, pwedeng magbago. Sabi mo nga sa katabi mo, pwedeng magbago. Isa pa, powerful, pwedeng magbago. Ayan, okay? By correcting us in love. So, kailangan yung parang i-correct natin yon, i-discipline natin yung mga sarili natin. Kasi para sa Panginoon, precious ang time. Okay? Panglima naman, by giving us solution and wisdom. Mahal tayo ni Lord dahil binibigyan niya tayo ng solusyon sa mga problema natin, di ba? Ng wisdom sa kung ano yung mga suliranin natin, di ba? Halimbawa, may problema si Ella, sasabihin ng Panginoon, ganito yung gawin mo, ganyan-ganyan. Di ba? May project si Raylene, di ba? Bibigyan siya ng Panginoon ng idea. Di ba? So, ganon. And then, pang-anim, by directing us to make the right decisions. And minsan, yan din ang pinaka talagang bantayan nyo. Kasi minsan, kapag tama o pag usaping right decision, minsan talaga may time na masasaktan ka. O kaya naman minsan parang mabigat sa loob mo. Pero kapag alam mo, chinek mo ang Bible, yun ang tama, gawin mo pa rin. Diba? Kunwari, sabihin ng Bible, mahalin mo pa rin asawa mo, kahit ginaganyan ka. Kahit masakit, diba? Pero gagawin mo kasi right yun eh. Yun ang tamang that is a right thing to do. Diba? Makipagbati ka pa rin, mag-asawa kayo. Diba? Sino man ang nagsama, 'di ba, ng ay wag walang maghihiwalay, 'di ba? So, ganon. And then next naman, by giving us limitless joy. Sino may gusto yung ganyan? Limitless joy. Amen? Ayan. Mahal tayo ni Lord, kaya niya tayo binibigyan ng limitless joy. Ibig sabihin ng limitless joy, yung hindi nalilimitahan, hindi ka lang dito masaya. Sino dito sa inyo, masaya lang kapag may 20,000, 30,000, di ba? Ang gusto nang ibigay ng Panginoon, yung kasiyahan na hindi nalilimitahan ng sitwasyon, ng sirkumstansya, di ba? Yun ang saya na gustong ibigay ng Panginoon. Yung kahit may nararamdaman ka, masaya ka pa rin, di ba? Kumbaga parang, medyo magulo sa pamilya mo, pero meron ka pa ring joy kasi alam mo, bukas makalawa, magbabago din yan. Amen? Amen. And then pangwalo, by leading us supernaturally. Ibig sabihin nito, mahal tayo ni Lord kasi nililid tayo supernaturally. And ako nga rin, testimony ko yan na madalas, di ba? Talagang pag hinihingi kay Lord, talagang nililid niya tayo. May mga, intervention, may mga, kahit nga interruption di ba? Ginagawa ng Panginoon para lang ilid tayo. Minsan, kailangan pang magpadala ng Diyos ng ulan para hindi matuloy tong bagay na to. 'Di ba? Pero yun nga, sabi nga ni Charles Stanley, 'di ba? Kahit nga daw heaven and earth willing si Lord na galawin para lang ipakita niya sa iyo yung kalooban niya, 'di ba? And then number 9, by strengthening us. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya lalakas ka. 'Di ba? Ngayon, kumbaga parang ngayon, minsan may mga pakiramdam na ganyan, parang nanlalambya ka, nanlalambot ka, nanghihina ka, 'di ba? Pero 'wag kang mag-alala kasi si Lord lagi siyang may kalakasan, hindi yun nauubos. Basta't humiling ka sa Kanya, di ba? Talaga naman, bibigyan ka niya. And minsan, di ba, kahit nga rin daw sa sugat, ganun yon, na si Lord, binigyan niya tayo ng healing power sa katawan natin, na kapag may sugat tayo, gumagaling yan. Di ba? Yung mga kunwari, may sugat, hintayin mo lang, gagaling din yan. Di ba? Kahit yung puso, ganun din. Pag may sugat yan, hintayin mo lang, gagaling yan. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hintayin mo lang, gagaling din yan. Okay? Number 10, by forgiving us our sins. Ito, taas kamay ng thankful na pinatawad ng Diyos. Taas kamay. Iwagayway. Di ba? Nakakatuwa kapag nalaman mo na ikaw ay pinatawad ng Diyos. Bakit? May rason ka para magsimba, may rason ka para manalangin, may rason ka para gawin yung mga paglilingkod sa Panginoon. And kasi, di ba, minsan, madalas, ang shame at ang guilt, ang hirap kalaban. Tama? Ang shame, tsaka yung guilty feeling, ang hirap kalaban. Bakit? Kapag guilty ka, hindi ka makapag-pray ng ayos. Di ba? Kapag nahihiya ka, hindi ka makasimba. Kaya di ba, yung mga pinapollow up natin na mga kapatiran, sige na, simba ka na. Kasi hiya ako nahiya ako kay pastor nahiya ako kay Lord Diba? Pero malaman mo lang
na si Lord willing siya patawarin ka pag nagrepent ka, 'di ba? Talaga namang ang laking kagaanan, 'di ba? And also by giving us peace amid the storm. Ibig sabihin nito, mahal niya tayo kaya binibigyan niya tayo ng kapayapaan kahit pa sa gitna ng bagyo, 'di ba? O suliranin ng buhay. 'Di ba? Kaya sino nakaranas sa inyo ng ganun, yung kahit may problema, 'di ba? Masaya pa rin. 'Di ba? Si Corrie ten Boom kahit nasa siya, yung kulungan ng Nazi noon or concentration camp ba 'yon? 'Di ba? Meron pa rin daw siyang peace kasi kahit dun sa kulungan na 'yon, kasama niya daw si Jesus. And alam niyo tayo, hindi tayo pinangakuan ng Panginoon ng stormless life nung tayo ay tumanggap sa Kanya. Kumbaga, in the midst of the storm, si Lord sa atin, sasamahan niya tayo. And also, number 12, by granting us favor. Ang sinabi dyan yung Romans 8:28, di ba? Ika nga favorite ni Jess. Napakaganda talaga ng Romans, di ba? Ang sinasabi dyan ng Romans 8:28, for all things work together for good to those who love the Lord and called according to His purpose. Ibig sabihin, si Lord may pabor sa'yo. Na whether good or bad ang nangyayari sa'yo, ang ending nun, for good pa rin. Whether good or bad, sa paningin mo, yung nangyayari sa'yo, sa dulo nun, para pa rin sa ikakabuti mo yung mangyayari. Amen? Naniniwala ka ng mahal ka ng Diyos? Amen, di ba? Pag hindi pa, mamaya, ipepresent ko yung alphabet of God's love. Pero hindi dyan kasama. Di ba? Maybe sa mga evangelism natin, pwede nyong i-share yon, di ba? Kaya kasi minsan, parang ako parang na-burden ako nung nakaraan kay, hindi naman niya siguro mapapanood to. Yung kay, Counselor, Jedy. Yan, kasi parang nagsalita siya nun sa PL Moon. Tapos minsan daw, parang, ang nararamdaman niya, hindi daw siya worthy na lumapit kay Lord, di daw siya parang worthy na makapagsimba. Tapos minsan, ang nararamdaman niya, parang hindi niya daw nasa sense o nafe-feel na mahal siya ni Lord. Parang kahit nakaupo ako doon sa dulo, parang gusto ko ipagsigawan, tumingin ka lang sa sa paligid, 'di ba? Tingnan mo lang yung mga nangyayari sa iyo ngayon, 'di ba? Mahal na mahal ka ni Lord, parang ganoon. Kaya tawag doon, nung dulo, sabi ko kay Vince, gusto ko siyang lapitan. And ang ginawa ko nga, kinamayan ko siya, nilapitan ko siya, tas may sinabi ako sa kanya. Tas yun, ngumiti naman siya. Gusto ko, pagpe-pray ko dapat siya, pero yun nga, nauna naman na si Ate Ruth, praise God. Kaya yun, parang minsan may mga ganong tao pala, na ang nararamdaman nila, hindi sila mahal ni Lord, o kaya naman, hindi sila worthy, di ba? Kapag nararamdaman mong hindi ka worthy, o karapat-dapat, tama talaga yun. Talagang tama na hindi ka karapat-dapat. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka talaga worthy. Diba? That's why, kaya nga dumating si Jesus. Para nang sa gayon, gawin kang worthy. Gawin kang karapat-dapat. Diba? Sa harapan niya. Kaya minsan, may yung ganon, pag naisip mo yan na hindi ka karapat-dapat, isipin mo lang si Jesus. Siya yung nagbigay ng worthiness, di ba, sa'yo. And lahat naman tayo dito, hindi tayo karapat-dapat, kahit ako, kahit ang mga pastor. Pero sa pamamagitan ni Jesus, di ba, we are worthy na. Okay? Kasi nga, yung blood niya. And yan yung favor na tinatawag, na anuman ang gawin. Kahit nga daw, yung ginagawa ng demonyo, di ba, talagang yung in favor pa rin. Ang ending nun, sa Kristiyano pa rin, babagsak. Naalala niyo yung kwento ko, na sabi ng kapitbahay niya, pray ka dyan, hindi naman totoo ang Diyos. Ganyan. Tapos pinagtripan niya yung kapitbahay niya, pinrank niya. Kasi nakikita niya nagpe-pray, nagpray ng grocery. Ganun. Tapos maya-maya, ang ginawa niya, dinala niya doon sa pinto ng kapitbahay niya. Tapos paglabas ng kapitbahay niya, praise God, may grocery na ako. Sabi ng kapitbahay niya, hindi galing sa Diyos yan. Sa akin galing yan. Sabi sa'yo, walang Diyos. Di totoo ang Diyos. Sabi nung Kristiyano, praise God, kasi kahit ang demonyo ginagamit niya para bigyan ako ng grocery. Diba? Kumbaga parang, pero yun nga, ibig sabihin nun, ano man ang mangyari, dulo, favor pa rin natin, di ba? Talagang, para pa rin sa Kristiyano. Sabi mo nga sa katabi mo, laging kampi si Lord sa'yo. Ayan, di ba? And pag yun ang iniisip mo, alam nyo, kahit mga
pinaka-anointed na kilala nyo. Like, for example, si David Hernandez. Di ba, yun din ang naging problema niya noon. Nagkakaroon siya ng panic attack na nagde-date sila ni nung asawa niyang si Jessica, a girlfriend pa lang niya ata noon. Asawa niya na ba? Oo, anniversary pala nila. Yan. Tapos, biglang, parang may kaba siyang nararamdaman. Tapos maya-maya sabi ni Jessica, namumutla ka, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos parang nung dinala siya sa ospital, yun nga, sinasabi ng doktor na nakakaranas daw siya ng mga panic attack, ganyan, ganyan, anxiety, ganyan, ganyan. Tapos, basta may mga nag-pray sa kanya. Tapos, parang later on, to make the long story short, ang pinaka-problema pala niya, lagi niyang iniisip na baka galit sa kanya ang Diyos. Na baka, parang paparusahan siya ng Diyos, bukas, ganyan, ganyan. Parang minsan, alam nyo, ganun din tayo. Di ba? Tayo mga anak ng Diyos na minsan, nagkakaroon tayo ng mga ganon, anxiety or panic attack. Bakit? Kasi akala natin laging galit ang Diyos sa atin. Di ba? Akala natin parang pulis ang Diyos na anytime na magkamali lang tayo sa pagsasalita, paparusahan niya na tayo. Pero kapag naisip mo, kakampi ka ng Diyos at kampi siya sa'yo lagi, hindi ka talaga magkakaroon ng ganon. Batuhin ka man ng accusation ng demonyo, still, di ba, aalalahanin mo, mahal ako ng Diyos. He is for me, not against me. Amen? Di ba? Kaya for example, may mga pangyayari sa'yo, tatandaan mo, kakampi ka ng Diyos, kampi mo siya. Kaya ano man ang mangyayari sa'yo, ang ending niyan, victorious ka. Okay? Next naman, by comforting us in times of grief. Ayan. Matthew 11:28 ang verse niya, yan yung come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Na kapag tayo, may grief tayo, di ba? Ang gusto ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, then magbibigay siya ng comfort. Di ba? Kaya tayo, yung mga totoong nananalangin talaga, ang ending ng kanilang pananalangin, lagi silang nagkakaroon ng joy. Lagi silang nako-comfort, lumalakas ulit sila. Bakit? Kasi yun nga, yung presence pa lang ni Lord, may dala na comfort sa ating lahat. Kaya noon, nung alimbawang dumanas kami doon sa TH pa lang ng grief, kasi sabay-sabay nawala si Pastora Bernadette sa amin, tapos nawala si Joe sa bigla, si Lolo Claudio, sunod-sunod na parang na-promote, umakyat agad sa langit. Parang lahat kami, nung time nga na yon, siguro OA lang ako. Ay, hindi, pero in Jesus name. Hindi pala. Ayan, yung parang basta, may time nun na nasa CR ako, maya-maya kinakatok na ako ni Lamon. Kasi todo daw yung, ganun daw yung iyak ko. Pre, parang sa part ni Mon, pre, ako yung anak. Parang okay ka lang ba? Kaya ako sinabing OA kasi parang ako pa yung todo iyak. Siya yung anak. Parang gano'n. Kaya yun. Parang okay ka lang ba dyan? Ganyan. Tapos yun. Basta, pero naka-survive kami sa lahat ng yan. Sabi sa inyo, nung nasa TH kami, parang may epidemic ng loneliness. Parang hawa-hawa ng lungkot. Pero ang nagpa-saya ulit sa amin, yung presence ni Lord. Kaya out of that lungkot, was born yung kumbaga parang ipinanganak yung yearn. Yung yearn nga na kada Friday kami, parang event ng mga youth. Tapos laging Friday, parang filled ng Holy Spirit. Kaya doon kami kinomfort ng Panginoon. Kaya minsan alam nyo, pag nalulungkot din kayo, pag may mga grief kayo, na ang tagal-tagal na, parang isang buwan, di ba, ang lungkot mo na, presence ng Panginoon na lang ang kailangan mo. Di ba? Kulang ka lang sa presence ni Lord. Kaya tingnan mo ngayon katabi mo, para bang lugmok yan. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, kulang ka lang sa presence ni Lord. Sabi mo, kaya mo yan. Sabi mo, fire! Di ba? So, ganon. And yun nga, tsaka, tas alam nyo, ang nakakatuwa dito, bakit daw tayo, minsan, nalulungkot tayo pag nami-miss out natin si Lord, o kaya naman may napapabayaan tayo, kasi anak niya tayo. Ibig sabihin, ganito tayo. Ayan, ganon kayo ni Lord. Di ba? Yung talagang hindi kayo mapapaghiwalay. Kaya minsan, may mga pagkakataon na kapag hindi mo nagawa tong bagay na to, andyan yung lungkot. Pero yun nga, pag bumalik ka naman, joy will return. Di ba? Talagang babalik yung saya na yun. And kasi minsan, alimbawa ako rin, pag ganon, na kunwari, minsan may mga lungkot din ako. Kunwari parang,
parang namimiss ko na ay makakwentuhan si mama. Pupunta lang ako sa bahay, tapos magkukwento siya. Ayun, parang nawawala yung yung parang lungkot. Parang ganun din, di ba? Parang minsan, parang kunwari. Pero yung iba sa atin kasi tao talaga agad, di ba? Yung kinakausap. Pero kapag, kunwari, nakausap mo na lahat, pero andun pa rin, si Lord yung talagang pinaka, ultimate na dapat mong kausapin. Okay? Pero again, di ko sinasabing siya yung last ha. Siya dapat yung first. Di ba? So, yan, sa kanya ka unang lumapit. Okay? Then 14, healing us and making a healer out of us. Diba? Na mahal niya tayo, kaya pinapagaling niya tayo, and at the same time, pag pinagaling ka niya, magiging healer ka rin. Wow. Ang galing nung napanood ko sa It's Supernatural, kapag daw pala ikaw, dineliver ka ng Panginoon o hinil ka ng Panginoon sa bagay na to, gagamitin ka rin niya sa paghihil ng mga ganong klaseng tao. Diba? Kunwari, isang pipe, pinagaling ng Panginoon mula sa kanyang pagkapipe. Yan. Pag pinagaling siya ni Lord, darating yung time, maraming pipe ang gagaling through His life. Diba? Yung ganun. Tapos, pag pinag-pray niya, yan, mamaya, gaganon na. Diba? Kunwari, pag pilay din naman, pag pinagaling ni Lord, tapos, na-deliver, diba? Darating yung time, yun nga, magpapalakad siya ng maraming pilay. Naintindihan nyo? Ayun, ibig sabihin, kapag pinaranas ni Lord na ihil ka doon, ikaw din, magpapagaling ka sa mga yon. And naalala nyo yun sa mga broken-hearted, di ba? Na, halimbawa, pinagaling ni Lord o dineliver ni Lord sa, parang abuse, ganyan. Later on, sila yung nagmi-minister. Kasi ganun talaga, kapag pinagaling ka, gusto ni Lord ipasa mo yung kagalingan. Kaya minsan may ganong healing evangelist Yung parang nararamdaman niya, parang may nararamdaman ako na sakit dito. Meron ba sa inyo na nakakaramdam ng sakit dito? Yan, tapos maya-maya may magtataas ng kamay. And right now, receive the healing of God. Tapos sabay silang mararamdaman, nawawala na yung sakit dito, tsaka dito. May ganun din akong nararanasan, pag kunwari, dumadating talaga yung matindihan. Yung parang nararamdaman mo yung nararamdaman ng tao na parang nafe-feel ko may masakit yung hita dyan. Diba? Tapos maya may magko-confirm na ako po yun, ganyan. Pero nung nag-pray po tayo, nawala. Ganon. Kaya yun. And then number 15, by giving us word of knowledge. Diba? Ito naman kaya madalas, kapag talaga nakakaranas ng ganyan, iyak talaga. Diba? Yung nung sinabi nung mga may nagpa-prophesy sa amin din noon, sila Pastora Venus, tama ba? Pastora Venus? Ayan, sila sila yun nung nakaraan, Rocky Pool, sila Pastor Steve Laidlaw, tapos meron pa yung isa, yung sa Youth Revival. Yung si Pastor, yung lumilipad. Yung gumagano. Ayan, parang nung nagpa-prophesy siya, tapos sinasabi niya tapos meron din akong naranasan sa Antipolo. Sinabi sa akin yung message. Sabi sa'yo, hagulgol talaga ako Kasi talagang yung akmang-akma sa pangangailangan mo, di ba? Kaya yun yung may mga ganon. Kunwari, parang ikaw, ganyan ka. Tapos maya-maya iiyak ka talaga. Kasi ikaw na ikaw yung sinasabi. And paraan niya yun, para ipakita na mahal kita anak, inaalala kita. Ano yung sinabi kay Gerald noon? Mahal kita anak. Hindi, para sa kanya lang yun. Then number 16, by protecting us from danger. Ayan, ito naman yun nga, pag may mga parang danger, di ba, pinaprotektahan tayo ng Panginoon. Naalala niyo yung kwento ni Jade? Di ba? Yung sigaw siya ng Jesus ba? Jesus, tas yun. And then, last na lang, by caring about every aspect of our life. Yung, ibig sabihin nito, yung kung ano yung mahalaga sa atin, mahalaga din kay Lord, di ba? What matters to you, it matters to the Master. Yan. So, ibig sabihin, kung mahalaga sa yung gantong bagay, gusto ni Lord. Ako lagi kong yon kasi isang beses lang na narinig ko yun kay Ate Mer. Lagi ko na siyang prinsipyo, na yung halimbawa may nagpapa-pray request, pag-pray niyo po yung anak ko, o kaya pag-pray niyo po ako, manganganak ako, ganyan. Tapos, basta may sinagot siya nun na mahal po ni Lord yung bawat baby, bawat bata. Kaya,
magiging safe po yan. Parang ganun. Kaya, yun, pinanghawakan ko yun na, oo nga, no, pag inisip mo na mahal ka ni Lord, tapos, kunwari, may mga sitwasyon ka na, parang iisipin mo magiging successful yun. Kaya, yun din yung, sinabi ko dun sa Papa ni Grace. Kaya nung nakaraan, sabi nung Papa ni Grace, sabi mo dun sa pastor mo, thank you kasi effective pala yung sinabi niya. Kasi sabi ko nga rin dun sa Papa ni Grace, lagi niyo po tandaan, mahal po tayo ni Lord. Gusto niya po maging successful yung operation nyo. Kaya sipin nyo lang po, pagpasok nyo ng OR, huwag kayong mag-iisip ng negative. Sipin nyo po, kasama nyo po si Lord, kasama nyo po Tapos yun, victorious yung naging operation. Then, pinakita sa akin ni Grace yung picture ng bato na natanggal, 24 pieces na bato. Diba? Kaya, praise God, diba? Successfully na natanggal yung bato na yon. Kaya yun yung mga, kaya tayo din, ingat din tayo pala. Yun. Commercial lang din yun. Ingat tayo, huwag kayo masyado sa soft drinks, diba? Yung mga nagsa-soft drinks dyan. And lalong-lalo na hard drinks. Ayan, yung mga alak naman. Huwag din kayo mahilig, diba? So, para, walang bato-bato. And then number 7, by caring about every aspect of our life. Yan. Ngayon, papakitaan ko lang kayo ng mga sample ng mga taong pinaranas ni Lord ng pag-ibig niya. Halimbawa ng mga taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Una, yun nga, yung sa story ni Paul. Sa Acts 9, 1-22, mababasa nyo dyan, di ba, na si Apostle Paul, on his way to Damascus, tama ba? Ayan. Ay, yun nga, parang naglalakbay para ma-persecute yung mga Kristiyano, di ba? Pero isang araw, biglang may liwanag, di ba, na nagpakita, at yun ang Panginoon, tapos nagpakita sa kanya. At ang tanong sa kanya ay, Saul, why do you persecute me? Di ba? Bakit mo ako pine-persecute? And yun yung unang pagkakataon na na-encounter ni Paul si Lord, di ba? Pero bagamat ganun yung niya, parang encounter niya na natumba siya, tapos nabulag siya. Pinakita ng Panginoon dito kung gano'n niya kamahal si Paul, di ba? Na kahit si Paul ay isang murderer, killer, persecutor, di ba, ay niligtas pa rin at binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod. Kaya di ba tayong mga hentil, naligtas tayo. Bakit? Kasi si Paul, evangelist siya sa mga hentil, while Peter, sa mga Hudyo naman sila. And yun nga, kapag pag binasa niyo yung mga letter ni Paul, di ba? It speaks about God's love, di ba? Romans 8, di ba? Yung mga sulat niya sa Roma, 1 Corinthians, di ba? Talagang doon mo makikita na intinding-intindi niya yung pag-ibig ng Diyos. Next naman, yung story of the adulterous woman. Na paanong pinakita ng Diyos o ni Jesus, di ba? Yung pagmamahal niya dito sa adulterous woman na to. Na yung mga tao, di ba? Yung mga Pariseo, willing na siya na batuhin. Di ba? Dahil sa nakitang pagkakasala niya. Pero anong ginawa ni Jesus? Di ba? Sumulat lang siya dun sa ground. Di ba? Tapos, dahil sa pagsulat niya, tapos pagsabi niya na kung sino man sa inyo ang hindi o walang kasalanan, ay siya ang unang bumato sa babaeng ito. Tapos maya-maya, umalis na yung mga tao, magmula dun sa matatanda. Di ba? And sabi niya, woman, tingnan mo nga kung mayroon pang babato sa'yo o nang ko-condemn sa'yo. Kasi nga, sinabi niya na wala na. And dyan mo makikita yung pagmamahal ng Panginoon, very forgiving and very merciful. Then number 3, the story of the prodigal son. Ayan. So makikita rin natin dito, bakit kaya kinuwento ng Panginoon yung prodigal son? Kasi si Lord, mahal niya pa rin kahit mga prodigals na. Kaya, di ba, minsan tayo, yun din yung unang-una natin na lesson, di ba? Sa lahat ng mga, halimbawa, umaalis kay Lord o tumatalikod kay Lord, dapat ang unang response natin o reaction sa kanila, hindi tayo galit o nanggigigil. Nanggigigil ako dyan, tumalikod sa Panginoon. Kasi bakit? Yung story sa prodigal son, yung ama doon, di ba? Meron pa rin siyang pagmamahal, meron pa rin siyang compassion. And yun ang nararamdaman ng Diyos sa bawat mga prodigal. Sa bawat mga wala dito, di ba? Wala dyan sa kinauupuan nila, di ba? Kumbaga, hindi natin madalas makita. Ang puso ng Panginoon ay nasa kanila pa rin. Inaantay lang sila. Kaya dapat tayo rin ganun.
Diba? Na kumbaga parang pag may bumabalik, o kaya naman pag nakasalubong nyo sa parisan, diba? Pag nakasalubong nyo sa mamihan, o sa kung social kayo, sa Jollibee, diba? So, ipakita nyo na, yung parang concern pa rin kayo, gusto nyo pa rin silang bumalik. Hindi yung, diba? Prodigal, diba? Backslider, diba? Diba? Kumbaga parang ipapakita mong hindi ka Kaya dapat, huwag tayong maging kagaya nung kapatid. 'Di ba? Kasi ano yung attitude ng kapatid? 'Di ba? Nilustay niya yaman mo, tapos binigyan mo pa ng party. Binigyan mo pa ng mga gusto. 'Di ba? 'Di ba ganun ang kuya? 'Di ba? Samantalang ako naging faithful ako sa iyo. Ni isang hindi mo ko binigyan. Biglang sabi nung tatay niya, anak, lahat ng akin, sa'yo na rin. 'Di ba? Sino yung ilan ng prodigal, 'di ba may tinuro akong ganon, na sa kwento na yon, ilan ng prodigal? 2. Yung isa nga lang literal na umalis, pero yung isa nandun, pero sa puso, 'di ba? Prodigal. 'Di ba? Na andun nga siya sa tatay niya, pero lahat ng ginagawa niya para lang ganyan-ganyan. 'Di ba? Pero yun nga, pinapakita ng Diyos doon na mahal niya pa rin tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahal niya pa rin tayo. Yan. Kaya dito, sino man ang kinakausap ng Panginoon dito, literal na prodigal, o ikaw na nandyan sa upuan, pero sa puso mo, prodigal ka na pala, si Lord, inintay ka niya na bumalik at lumapit sa Kanya. Okay? And also, the story of the Samaritan woman. Ito, makaka-relate kayo dito kapag kapag nafe-feel nyo, yung parang walang may gusto sa inyo. Walang may gustong kumausap sa inyo, 'di ba? People reject me. 'Di ba? Yun yung 'di ba, sa The Chosen. Sabi ni Jesus doon, but not the Messiah. 'Di ba? Pero hindi yung Messiah, 'di ba? Kaya ibig sabihin nito, mahal ni Lord kahit sino. And ang Samaritan woman, 'di ba? Hindi yan basta-basta pwedeng makipag-usap sa Hudyo. 'Di ba? Kasi parang madumi, parang ang katumbas nila mga aso, 'di ba? That time kasi may tawag doon, kalahating lahi na sila, may halo, mixed race na sila. Pero kinakausap pa rin ni Lord. Bakit? Kasi mahal ni Lord kahit sino pa man. Kaya lagi natin tatandaan na sana nga ganun din tayo, 'di ba? Na kahit sino mahal natin. Okay? Tapos ngayon, bigyan ko lang din kayo ng mga celebrities, mga Pinoy muna na binago ng pagmamahal ni Lord, naging Christian, naging born again. Pero eto nga, syempre disclaimer lang, hindi naman porket born again na sila, idol nyo na. Idol ko na yan. Diba? Born again pala. Yan. Siyempre yan, si Manny Pacquiao, diba? Unang-una, siyempre. Si Manny Pacquiao, ang testimony niya, binago siya ng pagmamahal ni Lord. Pero dati, sabongero siya. Dati, babaero siya, diba? Naglalasing din siya. Yan. Pero nabago siya ni Lord. Ganon din si Connie Reyes. Tapos, sino nakakakilala kay Miriam Kiambao? Yan. Si Miriam Kiambao. Ano nga ba siya? Ayan. Basta beauty queen na nadapa. Ganun. Diba? Tapos si Venus Ra, si Major. Ayan, naalala nyo. Si Venus Ra, Christian siya. Diba? Tapos noon, ang hahalay niyang magsuot ng damit. Pero nung nakilala niya si Lord, nalaman niyang mahal siya ni Lord, naisip niya, hindi pala ako ganito. Dapat. Alam niyo, ito, makinig kayo maigi, lalong-lalo na sa mga kabataan natin. Minsan, yung way natin ng pagdadamit, kunwari, pagka-crop top natin, labas natin ang pusod natin na may lupa-lupa pa. Diba? Tapos yung pagbabackless natin, paraan natin yon para tanggapin. No? O kaya naman, may magmahal sa atin na, ay, magka-crop top nga ako, lalabas ko yung pusod ko para may manligaw sa akin. Diba? Talagang pagmamalaki mo yung pusod mo. Pero ang realization ni Venus Ra, dumating pala siya sa time na yung parang na-realize niya, ay, hindi ko pala kailangan magsuot ng ganun, ng mga malalaswa para may tumanggap sa akin, para may magmahal sa akin. Kasi, di ba, kaya, siya, naramdaman niya yung contentment. Kaya, magmula nun, inayos niya, pananamit niya. Kasi dati, binabastos siya eh. Di ba? Kumbaga parang, may mga naaakit sa kanya, pero katawan niya lang yung tinitignan. Pero nung nag-ayos na siya, puso na yung napansin sa kanya. Diba? And also, yun nga, yung na-meet namin nila Berna, si Daisy Reyes. Yan, Christian din siya, diba? And si Rica Peralejo, noon sa ASAP, talaga naman, napaka-malalaswa yung
ano niya, mga sinasayaw niya. Pero nung naging Christian siya at naramdaman niyang mahal niya si Lord, di ba? Kaya yon. Kaya dati nga daw, unang salang niya sa pagiging Christian, inaalok pa siya ng bench na maging model ng underwear. Mag-brat panty lang daw siya. Ano request niya doon kay Ben Chan? Sabi niya, baka pwedeng ano na lang, ibang product mo na lang yung i-endorse ko. Kasi nga, nakilala niya na si Lord. Pero kung noon, talaga naman kahit anong ipasuot sa kanya, isusuot niya. O, ganun din si Dr. Vicky Bello tsaka si Hayden ko. Diba? Si Hayden ko, matindi rin yung testimony niya, diba? Kasi naskandalo siya. Pero touch na touch siya kay Lord sa pagmamahal niya. Then, paano niyang naramdaman at naranasan yung pagmamahal ni Lord? Kasi even though ganun yung ginawa niya, si Vicky Bello, tinanggap pa rin siya. Diba? Parang showbiz tayo ngayon. Tinanggap pa rin siya, di ba? And alam nyo, ganun din tayo minsan, na mararamdaman pala ng tao na pinapatawad siya ng Diyos, mahal siya ng Diyos, through us. Di ba? Kasi hindi daw maniniwala ang tao na mapagpatawad ang Diyos kung ikaw hindi ka mapagpatawad. Di ba? Jess, mapagpatawad ba si Lord? Aba, malay ko, ewan ko sa'yo. Di ba? Ay, siguro masungit. Di ba? By your life, malalaman kung sino si Lord. Kaya Alona, gusto mo ba makita ng mga tao mabait si Lord? Amen. Kaya dapat mabait tayo sa lahat. Aaron, gusto mo bang makita na si Lord ay maunawain? O, dapat maunawain si Aaron, di ba? Kasi para makilala. Okay, amen? Amen. Next naman, ito sila Baron Geisler, ayan, di ba? Sila, kumbaga parang, di ba? Yan talaga, matindi yan. Kahit kami ni Papa, asar na asar dyan noon kasi napakayabang, di ba? Pero ang galing, di ba? Binago ni Lord. Si Kuya Kim, di ba? Konting kaalaman. Diba? Si Kuya Kim talagang Christian yan. Ano yung nag-viral na video niya na si Kuya Kim daw hindi na siya takot mamatay kasi may relationship siya kay Lord. And alam ko si Kuya Kim kasi nagbabattle siya sa sakit, di ba? May sakit siya. Pero hindi daw siya takot, di ba? Kasi may may relationship siya kay Lord. Tapos si Berwin Mailey. Si Berwin, komedyante lang noon, di ba? Tapos ang dami niyang mga addiction noon pero naging preacher din siya. Tapos si Camille Prats, ito lang lately, nalaman ko na Christian pala siya. 20 years old nung mabuntis siya. Tapos, yun, nung nakasali siya sa mga Bible study, nagkaroon siya ng mga realization na ganito pala, ganyan pala. Tapos si Bodie Cruz, na anak ni Tirso Cruz, the third ba yan? Basta, yan, pastor na din ngayon, di ba? Pero noon, ang testimony niya naman, laging ang gusto niya daw, aspiration niya ay sumikat, maging kilala. Kasi syempre, tatay niya, sikat eh. Parang siya rin, gusto niya maging ganon, ganyan. Pero nung na-realize niya, nalaman niya, di ba, na mahal siya ni Lord, ayan, nagpagamit na siya. Okay, kaya dyan siya pastor sa Victory. Okay, lilipat ha, kahit nalaman nyo ha. Ayan, pogi din naman yung pastor dito. Ayan, okay. Tapos sunod naman yan, si Christine Hermosa, tsaka sino ba yan? Oyo Boy. Si Oyo Boy. Ayan, so Christian din sila. And si Sam Milby. Si Sam Milby naman, siya ang kilala na mahilig mag-invite, di ba? Na si Rika kasi in-invite niya eh. Pwede, tawag doon, sabi niya kay Rika, pwede ka sa Sunday? Oo, bakit? Tapos biglang napaisip si Rika, ay, nakapagmura siya, ay, GAGO, ba't ko sinabing i-invite ako nito? Diba? Parang gano'n, nabigla siya. Pero dahil nakapagsabi na siya na oo, yan, nayaya niya sa church. Kaya dun siya nagbago, diba? Kaya yan, sana, diba, yung mga natin, diba, parang tayo rin, ikaw din. Kaya yung mga sumunod sa kanila, ikaw na, diba? Na ikaw din, sino dito may testimony na mahal siya ni Lord, di ba? Naniniwala. Nabago na mahal siya ni Lord. Nabago nung nalaman na mahal siya ni Lord. And also, wala akong masyadong alam sa international naman, pero si Justin Bieber, di ba, sinasabi niya daw na Christian siya. Tapos, si Tim Tebow, hindi siya tomboy, Ayan, Tebow, ganyan. Football player ata siya. Ayan, so nabago rin ang pag-ibig ng Diyos. And ito si Jim Caviezel. Ayan, ito napakagaling ng testimony nito. Bakit? Kasi siya ang gumanap na Jesus sa Passion of the Christ. Passion of the Christ o Passion of Christ? Passion of Christ. Ayan. Ngayon, habang ginagawa niya kasi yung film na yon, naboborn again na pala siya.
Di ba? Nababago na siya kasi naisip niya, kasi naranasan niyang mapako sa krus Di ba? Although film lang yon, tas habang ginagawa yon, naisip niya, how come? Paano nangyari na may isang tao na gumawa para sa amin ito? Kaya doon siya na born again. Nung naranasan niya yung hirap ni Lord. Kasi yung ginawa niya, di ba, reenactment lang naman yun, arte-arte lang yun. Pero yung kay Jesus, totoo. Parang sa part niya, nung nilalagyan daw siya ng dugo, nung kunwaring nilalatigo siya, naisip niya, paano nangyaring ginawa sa amin to ng Diyos? Yan, kaya na-born again siya. Kaya ngayon, nagsha-share na rin siya. Di ba? Talagang napaniwala siya na mahal siya ni Lord. And also, dito naman sa mga preachers naman natin, si Charles Spurgeon. Ito si Charles Spurgeon, lagi niyang iniisip din, galit sa kanya ang Diyos. Ayan, merong pagkakataon na umaano siya, parang naglalakad siya sa kawalan, di ba? Bumabagyo, tapos, yun, kumikidlat. Parang iniisip niya, mahal ba siya ni Lord? Ayan. Tapos sunod naman si Martin Luther, di ba? Ang turo kasi sa kanila, para mahal ka ni Lord, kailangan gawa, di ba? Pero siya yung di ba, nagsabi ng the just shall live by faith. And also si John Newton, isa ring makasalanan na tinransform ng pagmamahal ni Lord. Siya naman, ang conclusion niya, Amazing Grace, how sweet the sound. Siya yung gumawa ng kanta na Amazing Grace. Okay? So, isa na lang, mabilis. Ano yung mga qualities ng pagmamahal ng Diyos? 5 qualities of God's love. Number 1, it is sacrificial. Yan. Ang pagmamahal ng Diyos, very sacrificial. Pinasa ko to sa inyo, di ba, yung sa GC, pero sana binasa nyo, na merong isang anak, ayaw na ayaw niyang magpapakita yung nanay niya sa eskwelahan kasi yung tinutokso ng mga kaklase niya na ang pangit daw ng kamay. Kaya every time na lumalabas yung mama niya, sinasabi niya sa mama niya, "Ma, mag-gloves ka nga. Ang pangit ng kamay mo." Diba? Then, isang araw, parang syempre, na-curious na siya. Tinanong niya mama niya, "Ma, bakit ba nagkaganyan yung kamay mo? Ang pangit ng kamay mo." Then, kinuwento na nung mama niya kung ano yung nangyari. Diba? Na nagkasunog pala, diba? Nung bata pa lang siya, tapos ang ginawa ng nanay niya, sinave siya. Ang nangyari, instead na siya yung masunog, yung kamay ng mama niya, yun nasunog. Kaya, after nun, nung nalaman ng anak yun, iyak siya ng iyak. Kaya sabi nung anak niya, magmula ngayon wag mo nang itago yung kamay na yan. Those are beautiful hands pala. Diba? And alam nyo, ganun din si Lord sa atin. Diba? Na-sacrificial siya to the point na yung ibang mga tao, minamak siya. Sabi nga, diba, nung ibang mga tao, ang foolish daw nung ginawa ni Jesus. Diba? Na Diyos na siya, tapos nagpakatao para lang magpapako sa krus. Diba? Pero kasi, sacrificial kasi yung pagmamahal niya. And meron din, sunog din, yun nangyari. Meron namang isang anak, ang wala ng magulang, tapos sa na siya, grandparents na siya tumutuloy, o yun nga, nakatira. Ngayon, nagkaroon ng sunog doon, tapos parang siya na lang yung natira. Tapos maya-maya, edi sumisigaw siya, tulungan niyo ako. May rescuer na dumating. Hindi ko alam kung bombero ba. Tapos pagdating nung rescuer na yon, na damage din, na sunog din yung ibang part ng katawan niya. Then isang araw nagkaroon ng yung parang bidding kung kanino mapupunta yung bata, sinong aampon, sinong mapupuntahan o yung tungkol sa custody, ganon. Edi sabi may farmer na ako dapat ang mag-ampon niyang bata na yan. Meron naman isang businessman, ako dapat. Tapos meron doon pinakamayaman ako dapat yung nung bata na yan, sa akin siya dapat. Tapos maya-maya, biglang yung bata, lumingon, parang yung gumanon. Tapos nakita niya yung bombero na nagligtas sa kanya. Ngayon, nung pinakita ng bombero yung mga kamay niya na may, ba yun? May lapnos or yung parang may sunog, hindi na nakapagsalita yung mga tao. Parang kasi, ibig sabihin, siya yung may karapatan doon sa bata. Kaya yung bata, niyakap siya, tapos yun nga, siya yung umampo na doon sa bata na yun. And tayo rin, di ba, ang ibig sabihin nito, sino yung nagpakasakit o nag-sacrifice para sa atin? Walang iba kundi si Jesus. Kaya kung sino man ang may karapatan sa atin, walang iba kundi si Jesus din. Hindi pwedeng yung showbiz, hindi pwedeng yung mga tao, di ba, yung kumbaga makinabang sa atin, kundi si Lord.
And then pangalawa, it is everlasting. Ibig sabihin, hindi nagtatapos, walang hanggan. 'Di ba? And then number 3, it is unconditional. Yan, walang kondisyon. Kahit sino ka man, kahit ano man nagawa mo, mahal ka ng Panginoon. And then number 4, it is redeeming. Ibig sabihin, talagang inaano ng Panginoon, binabawi niya yung mga kailangan bawiin para sa iyo. And then panglima, it is constant. Yan, ibig sabihin, tuloy-tuloy, hindi nagbabago. 'Di ba? Consistent siya. Kaya sa conclusion, ano yung affirmation ng God's love? Ito, sabihin natin ng malakas. 1, 2, 3, go. God loves me and desires the best for me. Nothing can separate me from the love of God. God still loves me regardless of my past. I bask in the love of God every day of my life, and the love of God never ceases in my life. Isa pa nga, God loves me and desires the best for me. Nothing can separate me from the love of God. God still loves me regardless of my past. I bask in the love of God every day of my life, and the love of God never ceases in my life. And I think ito yung high time na ipanood ko ulit itong film na to sa atin kasi yung iba hindi pa alam to. Yung tungkol nga sa Bridge Master. Pero this time, Tagalog kasi siya. Kaya mas maganda. Yan na po yung aking conclusion.
Oh, for love the Father gave, for only love can make a way. Oh, for love the heavens cry, for love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. Only I ask, and how many times have you heard me pray? Draw me to Praise. Ayan, gaya ng mga tao sa trend, 'di ba? Na hindi nila alam na meron palang isang buhay yung ano, 'di ba? Kumbaga parang naialay para sa kanila. Ganun din tayo. Mostly, 'di ba, na mga tao ngayon, tuloy lang sila sa mga buhay nila, 'di ba? Pero hindi nila alam, meron palang nagsakripisyo ng buhay para tayo ay maligtas, at yun nga po ay si Jesus, 'di ba? Kaya ngayon, gusto ko lang, 'di ba, dahil nga first Sunday ito ng buwan, gusto kong ipaalala sa inyo, bago man kayo o matatagal na, 'di ba? Sariwain natin yung ginawang pagsasakripisyo ng Panginoon sa mga buhay natin.